sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Buenas noches at Feliz Año Nuevo sa iyo at sa mga nakatutok ngayon sa iyong programa. Tawagin mo na lamang ako sa pangalang Shanice, 36 years old at nakatira ngayon sa Mandaluyong City. Nag-Spanish ako kanina dahil isa akong Spanish language instructor sa isang kolehiyo dyan sa Intramuros, Manila. Minsan ay nagpa-part-time din ako bilang online Spanish language instructor, kung saan karamihan sa mga estudyante ko ay mga foreigners, mostly mga Asians. Anyway, nagsimula akong makinig ng inyong programa noong 2014 kung saan ay nagmamastery pa lamang ako ng Spanish language sa Instituto Cervantes, Manila. At dito sa eskwelahang ito nagsimula ang aking ikukwento sa inyo. Isang maulan na first day ng Spanish class. Nadatnang ko ang mga kapwa ko estudyante na mas maagang dumating kesa sa akin. Karamihan sa kanila ay mga foreigners. Marami-rami din ang mga Pilipino na kaya nag-aral ng Spanish ay para pumasok bilang Spanish-speaking call center agents. Agad nila akong binati at kinamayan dahil ilang buwan din kaming magkakasama sa klase. Matapos naming magpakilala sa isa't isa ay nagkwentuhan na kami, lalo na yung mga experiences namin sa trabaho. That time kasi nagwo-work ako bilang writer at editor sa isang sikat na publishing house. Mamayang kaunti ay hindi ko namalayan na may isang taong palapit sa akin at nagulat na lamang ako nang tapikin niya ako sa balikat. Paglingon ko ay agad kong naramdaman ng pagka-starstruck sa kanya. Ang gwapo kasi nung lalaki. Matangkad, maganda ang kanyang pangangatawan na mukhang alaga sa gym. Pero ang asset niya ay ang kanyang mapang-akit na mga mata at mapupula at kissable lips. Kung titingnan ay hindi talaga siya mukhang Pinoy. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Soy Sebastian Carrero. Pakilala niya sa amin sa wikang Kastila. Sa accent at pagsasalita niya ay halata talagang hindi siya Pinoy. Siyempre, nagpakilala din kami sa kanya at pagkatapos noon ay inaya na namin siyang sumama sa aming grupo Papa Dudut. Doon ko unang nakilala si Sebastian. Ang kanyang ama ay isang purong Portugis habang ang kanyang ina naman ay pinaghalong Filipino at Jewish. Nagwo-work daw siya bilang interpreter sa Italian Embassy sa McKinley Hill, Taguig. At kaya raw siya nag-enroll ng Spanish language course ay para madagdagan daw ang alam niyang lengguwahe. Noong time kasi na yon, 4 ang alam niyang lengguwahe: Italian, French, English at Filipino. Anyway, naging magkatabi kami sa klase at sa loob ng isang linggo ay naka-vibes ko si Sebastian. Dahil napakabait at napaka-gentleman niya. Papadudot naging magkaibigan kami ni Sebastian to the point na unti-unti nang nade-develop ang aming mga feelings para sa isa't isa. Sino ba naman kasi ang hindi may in love kay Sebastian? Bukod kasi sa gwapo na, mabait, matalino, responsable at very husband material. And to make the story short, after 6 months naming maging magkakilala, ay nagpahayag na siya sa akin ng intensyong manligaw. Siyempre pinayagan ko naman siya, Papa Dudut. Sa loob ng isang linggo ay ipinakita at pinaramdam niya talaga sa akin na sincero siya sa mga intentions niya sa akin. Kaya makalipas ang eksaktong 1 buwan ay sinagot ko na rin siya at naging boyfriend. Papa Dudut, maayos naman ang relasyon namin ni Sebastian. Nakita ko naman sa kanya ang faithfulness sa aming relasyon. At saka pinaramdam talaga niya sa akin na mahal niya ako at mahalaga ako sa buhay niya. Kaya noong mga panahon na yon ay desidido na ako na kung sakaling mag-propose ng kasal si Sebastian sa akin ay agad kong tatanggapin yon. Nakikita ko na noon ang sarili ko bilang Mrs. Carrero.
Pero syempre tulad ng ibang relasyon ay dumaraan din kami sa mga pagsubok. Dahil sa angking kakisigan ni Sebastian ay hindi maiwasan na hangaan siya ng mga babae. Oo, naging habulin ng chikas ang boyfriend ko. At kahit na alam kong faithful siya sa akin ay hindi ko maiwasang maging overpossessive sa kanya. Okay lang yon kay Sebastian. Pero may pagkakataon talagang nagtatalo kami kasi palagi akong nakabantay sa kanya at pinagbabawalan ko siyang lumapit sa ibang babae. At kapag may lumalapit na babae sa kanya ay agad kong kinokompronta. Kaya tuloy palagi akong napapaaway noon. Minsan ay umaabot pa sa barangayan kasi nagkakasakitan na kami ng babaeng lumalapit sa boyfriend ko. Katulad na lamang isang gabi nang inaya akong mag-bar ni Sebastian para i-celebrate ang kanyang birthday kasama ng kanyang mga kaibigang lalaki. Nang may lumapit na 5 babae kung saan ang puntirya ng mga ito ay ang boyfriend ko. Nung una'y hinayaan ko lamang si Sebastian na makipag-usap sa mga yon kasi ayaw ko namang sabihin nila ang boyfriend ko na suplado. Pero noong makita kong nagiging clingy na ang mga babae ay kinumpronta ko na sila. Na nauwi sa sagutan at hindi nagtagal ay nauwi sa sumbatan, sabunutan at sakitan. Siyempre nagkagulo sa loob ng bar. Ang ending ay nauwi kami sa police station. Samantala dahil na lamang sa pakiusap ni Sebastian ay nagka-areglohan din kami ng mga babae at sa huli pinauwi na lamang kami ng mga pulis. Nagpasya naman ang boyfriend ko na ihatid na ako sa aking bahay gamit ang kanyang sasakyan. Habang bumabiyahe kami ay napansin kong tahimik lamang si Sebastian. Walang imik pero halata sa kanya na frustrated siya sa akin at sa ginawa ko. At dahil sa hindi ko matiis ang nakakabinging katahimikan at dahil na rin sa naramdaman kong guilt ay ako na ang unang nagsalita. I'm sorry Seb, malungkot at taus-pusong kong paghingi ng paumanhin sa kanya. Grabe yung kahiyang ibinigay mo sa akin sa araw pa naman ng birthday ko. May pagtatampong sagot ni Sebastian sa akin. Bakit mo naman ginawa yun, Shaines? Bakit ka naman nagpakababa ng ganon? Kumpronta pa niya sa akin. Naiinis ako dun sa mga babaeng yun, sobrang clingy, katwiran ko. Magsasalita pa ako pero pinutol niyo ng boyfriend ko. Hindi lang akong napapahiya kanina. Pati rin ikaw. Ano na lang ang sasabihin sa'yo ng mga kakilala natin kapag in-upload yung video mo na nakikipagbardagulan? Tanong niya sa akin. Anong video? Agad namang sumagot si Sebastian sa tanong ko. Hindi mo ba alam? Yung isang babae kasama nila ay kinukunan ka ng video habang nakikipagsabunutan ka sa mga kaibigan niya. Paano na lamang kung mag-viral yon? Baka matanggal ka pa sa trabaho mo. May pag-aalalang wika niya sa akin. Nakaramdam din ako ng pag-aalala. Pero hindi na ako nakaimik kasi aminado naman ako na kasalanan ko talaga ang lahat. Shaines, sabihin mo nga sa akin, kailan kita niloko? Kailan ako tumingin at nag-entertain ng ibang babae? Nahiya naman akong sumagot sa kanya. Wala pa naman, ang sabi ko. Yun naman pala eh bakit ganyan ka kung makatrato sa akin na para bang niloloko na kita? Pagpapatuloy pa ni Sebastian. Ayaw ko lang na maagaw ka sa akin ng ibang babae, sagot ko. Sa puntong yon ay naiyak na ako, Papa Dudut. Samantala huminto muna sa pagmamaneho si Sebastian sa gilid ng kalye bago siya muling nagsalita. Shaines, alam mo naman kung gaano kita kamahal. Hindi ko magagawang lokohin ka. Hindi kita iiwanan o ipagpapalit sa ibang babae. Pangako, mananatili ako sa iyo. Napatingin naman ako kay Sebastian nang sinubukan niyang pahiran ang mga luha ko. Huwag ka nang umiyak. Hindi na ako galit sa iyo. Basta mangako ka lang sa akin na hindi na mauulit pa ito. Tumango naman ako bilang sagot sa aking boyfriend Papa Dudut. Ganon si Sebastian.
Palagi niya akong inuunawa at pinagpapasensyahan at minsan ay nakakaramdam din ako ng guilt kasi alam kong nasasaktan siya dahil sa mga pagkakamaling nagagawa ko. Pero Papa Dudut, kahit na anong gawin ko ay hindi ko talaga mapigilang maging possessive. Samantala ay dumating ang aming first anniversary. Hindi ko makakalimutan na sinurpresa niya ako sa isang Spanish team candlelight dinner sa kanyang vacation house ng family niya sa Tagaytay. Since mahilig siya sa tunog ng flamenco, ayon ang naging tugtog sa aming dinner. Siyempre masaya kaming pareho. May pagkakataon pa na kumanta siya ng paborito niyang kanta, yung Bamboleo ng Gypsy Kings. Hindi ko makakalimutan na sa kalagitnaan ng kanta niya ay tumigil siya at sa halip ay inaya niya akong sumayaw habang patuloy ang mga hinire niyang musicians sa pagtugtog ng Bamboleo. Papa Dudut, it was a happy and unforgettable experience. Akala ko, Papa Dudut, kami na ni Sebastian ang forever. Pero nagkamali ako dahil pagkatapos ng first anniversary namin ay isang pagsubok ang dumating sa buhay namin. Sa maniwala kayo o hindi ay nalink ako sa ibang lalaki. Hindi ko inaasahan pero dumating noon sa buhay ko si Jeric, isang Pinoy. At hindi man siya kasing kisig ni Sebastian ay natukso pa rin ako sa kanya. Oo, Papa Dudut. Nagawa kong magtaksil noon kay Sebastian hanggang sa dumating ang araw na na-realize ko na lamang na mahal ko na si Jeric at handa ko nang iwan si Sebastian. Sa totoo lang, Papa Dudut, ay hindi ko talaga akalain na may katapusan din pala ang pagiging possessive ko kay Sebastian. Pero nangyari na. At para hindi masaktan si Sebastian ay nag-decide na akong sabihin sa kanya ang katotohanan. Hindi ko makakalimutan ang araw na yon dahil bago pa lamang ako nag-decide na pumunta sa kanyang bahay ay sinabi ko na sa kanya sa chat na gusto ko na ngang makipaghiwalay. Kaya pagdating ko sa bahay ay ine-expect kong umiiyak siya. Magmamakaawa sa akin pero iba ang nangyari. Naabutan ko siyang sumasayaw na mag-isa sa tugtog ng Bamboleo. At nang makita nga niya ako ay pinilit niyang ngumiti sa akin kahit na alam kong nasasaktan na siya. Ine-expect ko na magagalit siya sa akin pero hindi yon nangyari. Shayness, masakit sa akin na malaman na pagkatapos ng mahigit 1 taong relasyon natin ay mawawala na ng parang bula. Pero huwag kang maglala, hindi ako galit sa iyo. Kahit na pinagtaksilan mo ako, ang mahalaga lang naman sa akin ay makita kang masaya. Ang wika pa ni Sebastian sa akin habang pinipigilan niyang umiyak. I'm sorry, Seb. Hindi ko kagustuhang saktan ka pero anong magagawa ko, dumating si Jeric sa buhay ko. Paliwanag ko. Naintindihan naman kita. Yun ang huling sinabi niya sa akin pagkatapos noon ay inaya niya akong sumayaw sa huling pagkakataon. Sinubukan naming maging masaya habang sinasayaw ang Bamboleo pero Papa Dudut, hindi ko alam na meron palang binabalak si Sebastian ng mga oras na yon. Nang matapos ang Bamboleo ay bigla na lamang mahinugot si Sebastian sa kanyang suot na jacket. Isang kalibre 45 baril at bigla niya itong pinatok sa kanyang sentido. Nagulat at napasigaw ako sa sobrang takot nang makita kong sumabog ang ulo ni Sebastian at nagkalat ang mga dugo sa buong paligid. Maski ako ay natalsikan ang kanyang sariling dugo. Agad namang sumaklolo ang mga helpers sa loob at pagkatapos nilang marinig ang putok ng baril, maski sila ay napasigaw din sa sobrang takot. Papa Dudut, hindi ko akalain na magagawa ni Sebastian na magpakamatay sa harapan ko. Mabilis namang dumating ang mga pulis para imbestigahan ang mga nangyari pero dahil sa sobra akong na-trauma ay hindi ako nakasagot noon sa mga tanong nila sa akin. At yun nga, Papa Dudut. Simula noon ay hindi na ako pinatahimik ng konsensya ko pagkatapos noon. Palagi kong napapanaginipan si Sebastian na duguan at gusto akong isayaw. May pagkakataon din na nagsisimula siyang magparamdam sa akin sa tuwing pinapatugtog ang kantang Bamboleo. Ewan ko ba, Papa Dudut, pero napapansin ko na kapag naririnig ko yon, may nangyayaring kababalaghan sa akin. Samantala lumipas ang ilang buwan, simula nang mamatay si Sebastian, ay naghiwalay na rin kami ni Jeric. Ang dami kong regrets at pagsisisi ng mga sandaling yon. Ipinagpalit ko si Sebastian sa isang lalaking hindi marunong manindigan.
Dahil doon ay lalo akong na-depress. Nawalan ako noon ng trabaho at may pagkakataong nagtangka na akong magpakamatay. Buti na lamang at palagi akong binabantayan noon ng pamilya ko. Hanggang sa dumating ang first death anniversary ni Sebastian. Buong araw ako nagsisente noon sa aking kwarto at may pagkakataong umiiyak pa ako. Pero ewan ko ba, Papa Dudut, bigla na lamang akong may narinig na nagpapatugtog ng bambuleyo sa ibaba. Natinginan ako noon at napatayo sa aking higaan. Sino yung nagpapatugtog sa radyo? Sigaw ko. Ako, ate. Sigaw naman ang aking bunsong kapatid na si Rain na noon ay nasa ibaba. Magsasalita pa sana ako na huwag magpatugtog ng bambuleyo nang biglang makaramdam ako ng kakaibang lamig sa aking kwarto. At nagulat ako nang bigla itong magsara, tapos nang bumaling ako sa aking likuran ay nagulat ako nang makita ko nakatayo si Sebastian malapit sa tukador. Duguan. Nakangiti ito sa akin at ang gesture niya ay para bang inaaya niya akong sumayaw sa saliw ng bambuleyo. Nanginginig ang buong katawan ko, Papa Dudut, at gusto kong sumigaw lalo na noong dahan-dahang lumapit sa akin si Sebastian. Pagkatapos ay bigla na lamang naglaho si Sebastian nang may lumabas ng boses sa aking bibig. Nagsisigaw ako na siyang ikinaalarma ng mga kapamilya ko. Agad silang pumunta sa kwarto ko at pinakalma ko. Ikinuwento ko naman sa kanilang nangyari at hindi sila makapaniwala. At simula noon, Papa Dudut, sa tuwing may nagpapatugtog ng bambuleyo ay nagpapakita sa akin si Sebastian sa anyo niyang nakakapanghindik balahibo. At wala itong pinipiling lokasyon. Minsan nga habang nasa grocery kami ay may nagpatugtog ng bambuleyo at tulad ng aking inaasahan ay muli nagpakita sa akin si Sebastian para akong baliw na nagtatakbo palabas ng grocery. Dahil naman sa naging kondisyon ko ay napagpasyahan ng mga kapamilya ko na isang guni na ako sa psychiatrist. Although nakakatulong naman ito kahit papaano, pero Papa Dudut, patuloy pa rin si Sebastian sa pagpaparamdam sa akin sa tuwing pinapatugtog ang kantang bambuleyo. Sa ngayon ay may trabaho na ulit ako at katulad nga ng sinasabi ko, isa akong Spanish language instructor sa isang kolehiyo sa Intramuros, Manila. At hanggang ngayon ay patuloy pa rin si Sebastian sa pagpapakita at pagpaparamdam sa akin. Kaya nga siguro mas pinili ko na lamang na maging single dahil sa tuwing may naliling sa akin na lalaki ay nagpaparamdam si Sebastian sa akin. Oo, Papa Dudut, kung dati ako ang possessive, ngayon ang kaluluwa naman ni Sebastian ang possessive sa akin. Sa totoo lang, Papa Dudut, ay hindi ko na alam ang gagawin ko. At may pagkakataon na napapagod na rin ako at hinahayaan ko na lamang si Sebastian na paikutin ang mundo ko. Hanggang ngayon ay nabubuhay pa rin ako sa regrets at ayaw pa rin akong tigilan ng aking konsensya. Malapit na nga akong sumuko, Papa Dudut. Sa mga nakikinig ngayon, ano ba ang dapat kong gawin? Hihintayin ko po ang inyong mga comment sa comment section box. Hanggang dito na lamang ang aking sulat. Sana'y dumating ang panahon na maging maayos na ang aking buhay. At mataas ang hopes ko na mangyayari yon ngayong 2024. Muli maraming salamat at Happy New Year sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Shayness. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa.
Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories.